pala sa inyo po, sa mga first time po. And we are blessed to have you and we are blessed to have our sister na nag-invite po sa inyo. Noong po ay hindi po ito yung first time na makapunta kayo dito sa church. Siguro sa mga first time sa inyo, nagulat kayo, may church ba dito? Parang budiga, parang isa po. Don't worry po, we have the same feeling. Hindi po kayo nag-iisang pareho po tayo. Siguro nag-isip, mag-Christmas dito, parang dito, parang alam niyo yung dito ka tapos doon ka bibirahin. Pero hindi po, kayo po ang bibira mamaya sa ating kainan. Kaya huwag po kayo nag-alala, you are safe. Thank you po. Let me share a word of God for you mga kapatid. Siguro sa inyo dito hindi pa masyadong sa Bible. At si Pastor Felix at si Brother Joseph nag-share na din. I think that kasi I have received an opportunity to share the Word of God. Siguro ilang to paulit-ulit na share every December, pag-Pasko. Kaya ulitin ko din ngayon, malawak na tayo. Next year, ganun, ito na naman. Kasi nakakalimutan natin lagi, di ba? Kaya we need to be reminded kung paano ang ating Panginoong Isus na silang. Pero hindi ako masyadong magpupuko sa ating Lord Jesus Christ ngayon. Pero siyempre, involve ating Lord Jesus Christ. Dito po sa Luke, mga kapatid, magbabasa po natin, umupo na po kayo, basahin po. Sabi po dito, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah. Sino yung may kakilala ng pangalan Zacarias? Diyan po kinuha ang Zacarias. Who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Ito yung problema. Mga mababait sila ha. But they were childless. Because Elizabeth, kapangalan ni Sister Elizabeth, may kapatid tayo dito Elizabeth, was not able to conceive and they were both very old. Si Elizabeth, maog, tapos matanda na. So, wala na. Mag-expect pa ba? Tapos na. Ngayon, yun yung problema. Ngayon, meron din isang babae, meron din siyang problema. Si Mary, sabi dito sa kasunod ng mga verse, the angel went to her and said, greetings you who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, don't be afraid, Mary. Meron ba Mary dito? Si Sister Mary Ann. Dalawa Mary dito. Oh, si Ann May. Diba? Mary din. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Oh, you have found favor with God. So ako, si Marieto, ako yung magbabasa nito, babasahin ko siya na, don't be afraid, Marieto. So ano po yung pangalan niyo, pwede po ilagay dyan. You have found favor with God. Marieto have found favor with God. So ngayon, ang problema ni Mary, virgin siya. Paano siya magkakanak? Ito yung problema. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. How will this be? Mary asked the angel. Since I am a virgin. Meron na po ba ng anak na virgin? Diba? Si Mary lang, diba? Sa panahon natin ngayon, kung meron ng buntis na, na walang, imposible na paniwalaan. Kasi wala na yan sa Bible, diba? Imposible na yan. So, dalawang babae, pareho may problema sa pagpanganak. Sa panganganak. So, yung message na itong majority para po sa mga babae. Yung isa, wala na, matanda na, pass na, tapos na. Yung isa, hindi pa ready, hindi pa expected. Kaya pinapagatan ko itong
unexpected. Possible pa ba na yung matanda, tuyok na, tapos bakok pa, kasi marami na marami na binuntahan, marami na nahilot, mayroon ng hirbal, dasal, tapos nagdasal pa sa maras pintuan, papunta altar, so wala na, tinanggap na nila yung kapalaran. Biglang mayroong unexpected na nangyari. Si Elizabeth, pinuntahan ng anghel. At sabi dito, after this, his wife Elizabeth became pregnant. May nabuntis pa dito ng mga 20 or 19, 18. Di ba medyo kaya pa kasi malakas pa Pero ibang usapan yung mga 70, 60, di ba? Paano? Pag umupo nga, hirap na. Grabe yung problema. Siguro masaya-masaya sa mga yes. Hindi na ako mahiya sa mga ko. Alam niyo po mga friend, inintindi ko po yung sitwasyon ni Elizabeth mga friend. Matanda na siya. Tapos alam niyo ba, dating panahon, ngayon, kung isa ka pong babae, wala kang anak, it's a shame. Kumbaga parang may kulang, hindi ka kumpleto. Kunwari, si Elizabeth, magana sila, napusap-pusap sila sa mga kapitbahay niya. Uy, alam mo ba, yung anak ko, napakatakap na, yung anak ko, mahirap pakainin. Pero si Elizabeth, diba? Yan yung problem ni Elizabeth and Zacharias. It was a shame. Pero alam niyo po, God removed that shame. Hindi hinayaan ni Lord na ang mag-asawa, they are righteous, they are serving God na mapahiyan sila habang buhay. Si Elizabeth nagkaroon na. Kaya mga kapatid, meron man po tayong kahiya-hiya dito na mga experiences, don't worry. God will solve it anyway in an unexpected way. Pangalawang problema, si Mary. Di ba, virgin, tapos ikakasal. Kung kayo po mga kapatid, meron engaged na kayo, tapos plano nyo na, wala naman tayong wala naman ng kiss, wala naman ng kasi ganoon dati medyo sila dati, sensitive, wow. Pero ngayon, oversensitive. Ngayon, siyempre si Joseph at si Mary, nagplano sila na sanin mo natin ganito tayo, ilan yung anak natin, gusto ko yung anak natin, lalaki, babae. Merong unexpected na nangyari. Nabuntis si Mary, hindi siya ang may anak. Siguro nakita ako si Joseph, nakita ko si Mary buntis. Sus, ewan ko na. I don't know what to do. Ganun din po yung ginawa ni Joseph. Pero si Joseph kasi mabait. Kaya plano niya, i-divorce niya lang si Mary ng silent. Hindi ka tulad natin pa, kung mayroon ganun pa, post ka agad sa Facebook, ito masawa ka na. Kaya si Joseph, very righteous, secretly divorce na. Pero hindi pinayagan ni Lord. Kasi plano yun ng Diyos. Mary was virgin pero nagkaroon ng anak. Di ba? Unexpected. May matanda, nagkaroon ng anak, unexpected. Merong babae, virgin, walang nabuntis, unexpected. So tayo, pag binasa natin to, we can expect the unexpected. Kaya naman yung mga kagabi, nagbilitin ako na-realize ko, God is the God of, God can make things that are unexpected. Kaya sa buhay ko mga kapatid, naranasan ko ang galaw ng Diyos sa akin. I don't know, tatay dito, itong nangyari na ito, it's very unexpected. Akala ko,
kung darating ako sa edad ng dito, akala ko, at least na ako dati, nung walang pa yung tagyawat, pero unexpected yung tagyawat, dumami. Tapos nung nagtrabaho ako, kasi ako po ay sa HRM ko. Ngayon, expectation ko, lifetime na ako sa hotel, sa lobby. Very unexpected yung nangyari ngayon. Punas sa toilet, wala ko ngayon. Pag gano'n ko, ano yung pamilya ko? Siyempre, nagmamadali ako. Ano ba nangyari? Yung situation ko ngayon is very unexpected. Pero alam niyo po, very unexpected po na nangyari sa aking buhay is napunta po ako dito sa church. Yan po yung pinagpapasalamat ko sa Lord na unexpected na nangyari sa akin. Sa inyo din po dito sa first time, nawa, itong araw na to, hindi nyo expect, but this day will be the start that your life will be changed. You will start serving the Lord together with us. Kaya mga kapatid, imposible man yung mga sitwasyon natin, expect the unexpected. God bless you all.